to, Pastor, ha? Talagang kung saan tayo mapunta. Sige. Doon sa pag maalala mo kaya. kung saan tayo mapunta. So, doon sa turning point mo, Pastor, bakit Bible school? Nanglayo doon Ganito. Lumaki ako sa Christian family pero I don't believe in God. Kasi nga parang mahirap kami pag kinompare ko yung buhay namin sa ibang estudyante, sa mga classmate ko, tapos ganun yung buhay ko. Hindi ko dati may pangarap ako maging engineer, civil engineer, pero nung nag-high school ako, devastated eh. Siyempre hindi mo rin maintindihan, no? Basta go with the flow ka lang, bahala na. Nawala na yung pangarap mo, hindi ka na idealistic. So tumagal yun hanggang 20 years old. Yung turning point, yun nga nagkaroon talaga ako ng divine, ang tawag ko ron, divine encounter with the Lord. I never see God. I never see. No, not ngayon. But I encounter Him. Mayroon paliwanag, parang too good to be true, no? Doon nagkaroon ng turning point. Pero paano yung can you share the divine encounter? Ganito. Parang sabog na sabog ako nun eh. Parang 3 days. May naalala ko, may binenta akong video okay nun eh. Yung microphone. Tapos mura pang drugs nun eh. Parang yung half gram nasa 500. Tapos siyempre tropa ko yung mga seller doon nung araw. Tinira ko yun, mag-isa ako 3 araw, walang tulog. Tapos talagang praning-praning ka nun eh. Tumakbo nga ako sa lugar namin na walang damit eh. Pakiramdam ko may hahabol sa akin, may papatay. Alam mo yung mga napapada sa TV na may papatay daw sa kanila. Paranoia tawag doon. Akala nila totoo. Na-experience ko yun. Nangyayari yun pag nakachongki ka, marijuana. Hindi, wala. Usually siya boy. Oo. Kaya pag nakakita akong ganun, sabi ko ganito pag deal dito eh. Kasi naranasan ko yun eh. Kasi akala talaga nila totoo yun. Kahit patayin mo yun, sir. Kasi buong sa isip nila na someone may nakikita ka? Or parang demonic eh. Ngayon ako nalalaman na demonic. Talagang nakikita mo, sumakay akong jeep. Parang sumakay din siya. Sa paningin ko, di talon ako. Ride ako sa another jeep. Galing ako sa school noon eh. Sabog na sabog ako noon. 3 days, walang kaya, walang tulog. Di ako umuwi sa bahay. Tapos pag sakay mo, parang sumakay ulit siya. Di takbo ko. Habang tumatakbo, kinubad ko yung damit ko. Akala ko normal siya. Nakakaya. Alam mo, yung pangyayari yun, 1 year ako din lumabas ng bahay. Sa kahiyan eh. Oo, kasi kilala ko. Ito may kwento ko. True story to. Alam na alam sa lugar namin. May border kami ng mga taga-SIGS ko. Meron kami siguro yung 2 rooms. Tapos, sabog na sabog ako noon. Para may bumubulong sa akin eh. Yung unang bumaba dyan, magnanakaw, saksakin mo. Hindi ginawa ko. Lahat ng kusilyo namin, sinukbit ko. Alam ni Pastor Ali itong kwento na to eh. Sinukbit ko lahat. Tumayo ako ron, naalala ko siguro alauna. Nakatayo ako. Namamalay ko oras, 4 na pala. Alam mo, good thing, walang bumaba. Kasi nasa isip ko talaga, ang bababa dun, kalaban. Kaya napansin mo, yung mga addict, meron silang kinakatay, meron silang pinapatay na ma-realize nilang na pag nawalan na sila ng amats, ba't nila nagawa yun? Na kung minsan pa, kung tingnan mo yung ginawa. Karumal-dumal. Ano yun eh, demonic influence yun. Yun ang epekto ng drugs sa tao. That's why President Duterte, he hate drugs so much. Pero hindi mo dapat patayin muna yung tao. May paraan. Yung sabi nga ng kakwentuhan namin nung una, dapat bigyan mo ng chance. Kapag pangalawa, ayaw pa, tipo, parang ganun ang parang ganun yung, pero hindi parang yung sabi natin kanina na give people not just second chance, many chances. Ganito, tingnan mo. Patayin mo ang tao. Insert ko lang Sabi sa Bible, we are not wrestle against flesh and blood, but every rulers, powers, principalities. Patayin mo siyang drug addict, drug pusher, napatay yung tao physically, but the spirit na nasa tao, lilipat lang sa kabila. So, dapat sa tao, maborn again. May experience with Lord. What I experience. Isipin mo, kung uso tokhang nun, di una na ako. Wala na tayo. Di ba? Think about it na kung uso yung tokhang. Wala na si Xiao. Wala na. Sayang yun. Sayang eh. Balik tayo dun sa turning point, Pastor. Dun sa divine encounter na sinasabi mo na. Kasi, nandun tayo sa yung tumatakbo na. Tapos sunod-sunod na hindi ako lumalabas ng 1 year. Tapos, iba na yung takbo ng isip ko. Takot na ako sa tao. Tapos, tamang hinala na. Yun talagang wala ka ng tiwala sa paligid. Lahat ng kutsilyo sa amin nakatago. Yun yung binaril ko yung kapatid ko ng caliber 22, hindi pumutok.
Tapos hindi nung nagbaril ako, hindi rin siya pumutok. Nagbigti ako, naputol eh. Talagang ano, Oo, yun ang, talagang ano eh, talagang demonyo eh, trying to destroy my life so during that my is childhood one of days. the part of the divine encounter, the divine intervention, ano? Oo, hindi, una muna yon. Tapos yung siguro wala eh, talagang hindi, the devil trying to destroy us, pero God meant it for good. Ang encounter ganito, nakahiga ako rin sa kwarto ko, tapos nalala ko, basta tanda ko, pinag-pray ako ng nanay ko, inilens niya ako. Tapos pakiramdam ko sa kamay niyang init-init. O yun. Tapos, after ng prayer namin, may Bible doon. Hindi ko alam magbukas ng Bible. O yun. Pagbukas ko, nabasa ko sa Isaiah, if you are willing and obedient, o tandang-tanda ko, you will eat the best from the land. But if you disobey, you will surely die. Oh, I don't want to die, Lord. If you are real, I want to have divine encounter with you. Yan. Hindi ko pa alam magbuklat lahat ng Bible. Hindi ko pa alam yung chapter, yung verse. Sakto, pagbuklat ko dun sa Bible nanay ko, may guhit. Yun yung nabasa ko. Yun na yung starting point, and the rest history na. Pero gradually, sir, hindi yung walang changes na instant. Walang changes na instant. So, Oo. ano yung struggles mo? Because when you're trying to change, and you try to change instantly, that's where you fall. That's where you fail. And tama yung sabi mo na gradually, because napakahirap. It's very hard to shed out yung old you. Diba? So, ano yung mga struggles mo habang... Ganito. Ang tao kasi, we have spirit, soul, and body. Okay. Naboborn again tayo through our spirit. Okay. Pero, your mind, your soul, your emotion, on process, even your body. Kung at your very young age, contaminated ng alcohol, ng cigarette, ng drugs yung katawan mo. By that time, except, natikman ko na rin yung cocaine, pero once dahil sobrang mahal, walang ecstasy nun. Siguro masabi ko, wag lang yung downers, yun iba yun. Pero lahat ng drugs doon na nagsisirculate, tinira namin yun. Isipin mo naman, lahat yung pinasok mo sa katawan mo. So, hindi madaling withdrawal process. Yes, exactly. Though you are born again, you receive Jesus, pero yung mind mo naapektuhan. Tama? Yung body mo apektado. Hindi agad babalik yung kutis mo, yung lakas mo. So on process, matagal. Tapos hahanapin ng katawan mo yun kasi nasa ano mo yun. Ngayon, paano na-overcome? Siyempre, may mga nag-mentor through prayer, tapos kino-coach ka, paano gagawin. So may mga... Mayroon ba sa Pilipinas yun, yung parang... kumbaga sa Alcoholics ng Amerika, si AA, yung Alcoholics Anonymous, na parang, or sa drugs kit. Ano, parang rehabilitation? Yeah, rehabilitation at the same time may sponsor ka na... Hindi ako na-rehabilitate eh. Ilang beses tinangka nung kapatid ko pa-rehab ako, tumatakas ako, hindi makaabot yung mga pulis. Lalaking tataba ng mga pulis nung araw, laki na siya. Pinasok nga ako sa kwarto ko noon, binasok ko yung jealousy, talon ako, hindi sila makahabol eh. Siyempre, ang liksi ko pa noon, teenager, di ba? Hindi sila makahabol. Kung rehabilitation na hindi Christian, wala. Dapat talaga kasama si God. Kasi nasa dugo yun, sir. Sa akin, miracle, hindi ako na-rehab eh. Ganito, nung inahanap ng katawan ko, tinira ko siya ulit. After a year, tumira ako ulit, pero sumuka magdamag. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, alam ko warning nito. Last chance na po. Pero, tulungan mo ako, hindi ko na siya hanapin. Since then, yun na, hindi ako na-rehab. Sabi niya, dapat, imposible hindi ka na-rehab. Dapat ma-rehab ka. Yun yung miracle ni Lord. Kasi mahirap eh. Yung lalo na kinalakhan mo, talagang meron pang, di ba? Kita yung mga nagtukhang, mga nag-surrender. Di ba bumabalik din? Meron. Kasi talagang, hanapin. Tapos meron pang doon eh, yung withdrawal withdrawal process. Yung withdrawal process, unexplainable yun. Depende sa volume ng tinira mong drugs nun. Sa amin, hindi naman barya-barya ang tirahin mo doon dahil marami nga eh. Pero I could say na yun ang miracle ni Lord. Mahirap explain eh. Hindi nila maintindihan eh. Kasi, wala sila ron. Basta ako, masabi ko, it's a miracle. It's a miracle. Yan yun. And then, right after that encounter, did you decide na immediately I will go to Bible school? Hindi pa. Siguro, process pa rin. Siguro, tumagal din na, mga 1 year din pala. Tapos, in-encourage ako nung yung pastor namin na. Yun yung unang-una kong punta sa Benguet. Kabayan. Yan. Diyan umakat kami ng Mount Pulag, 1996. Sunod ko na tanong sana eh.
paano kayo napadpad dito? Pero yeah, Ayun. 96. Oh. Yun, tapos, sabi ko, I fell in love with the mountain, Ah. Tapos, inakyat namin yan. Sunod-sunod yan.